Magandang gabi po sa inyong lahat. Huwebes na ho tayo, September 4, 2025. Ako po si Radyoman, Jenny Pahilang, and of course, ito po ang Usapang Batas with Attorney Rene Bueno. Partner Attorney, good evening. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa programang Usapang Batas. At marami po tayong tatalakayin sa gabi na to. Talagang as in realidad na bumabaha. Partner pa rin ang ating mga talakayan. Kumusta Bumabaha muna? ng korupsyon. Yun, ako talaga naman. Kumusta muna ang maghapon mo po, Partner Attorney Bueno? Ayun, okay naman tayo. May mga pinagkaabalahan din. Pero habang may ginagawa ay iniisip ko ang DZXL. Usapang Batas. Mahal na mahal talaga. Sapagkat marami akong naririnig na mga balita kanina na magpapainit ng iyong dugo. Nako talaga naman. At mga ugat na Mga nananalaytay. Oo, sapagkat sobrang pambabastos na ang ginagawa sa karapatan ng ating mga kababayan. Harap-harapan naman, Harap-harapang Attorney. mga halimaw na sinasagasaan at nagnanakaw ng pondo ng bayan. Harap-harapan. At dapat silang managot sa batas. Oo, diba? kaya yan ay pag-uusapan natin ngayong gabi dito Yes. sa Usapang Batas. Pero bago yan, partner, imbitahan muna natin sila. Live na ho tayo mapapanood sa Facebook, YouTube, TikTok at sa Expo yung dating Twitter. I-type lamang ninyo ang DZXL News. Mapapanood niyo po kami dyan na Attorney Bueno at ang inyong Radyoman Jenny Usapang Batas. Partner, magbigay muna tayo pugay sa ating mga nanonood na. Ayan, sa ating mga kayubi sa YouTube. As always, very active. Si Mylene. Simple Man. Ayan, si Ken TV At Plus. siyempre si Addictus Aditus Rex. Rex. Ayan, at syempre si... Ayun, balang partner. Si Mylene. Mylene, ayan. Good evening po sa inyo. Kung may mga gusto kayong sabihin po o komento o tanong kay Attorney Bueno, sige po at mamaya babasahin namin yan. Pwede rin kayong tumawag sa atin. Pwede. Ang number po namin is 888-22376 hanggang 78. So huwag natin pakatagalin pa, partner. Mahaba-habang talakayan nito. Ang nangyari sa Plaridel, Bulacan. Abay, nakakagigil itong nadiskubre ng ating bagong talagang sekretaryo ng Public Works and Highways. Oo, talagang the working cabinet, ha? Secretary. Another discovery ng pang-aabuso. Oo. Parang tuloy-tuloy, attorney, may mga nadidiskurbe kada araw. Pero grabe itong nakita na naman ni Secretary Dizon. Bulacan uli. Sikat na sikat ang Bulacan. Bulacan, oo. Sobra-sobra ang nangyayari dito sa probinsya na to. Alam mo ba na according to Secretary Dizon, meron daw isang proyekto na supposed to be nag-start ng March of this year. 2025. At dapat ay matapos after 200 days. Pero itong proyekto na to ay natapos lamang approximately in 3 months' time. Ooh. And then after a month, fully paid ang proyekto tungkol sa flood control project. Ayos. Okay. Pero when Secretary Dizon visited today the project, wala Anong siyang bubungan? makita. Eto yung Kundi bubungan. kakaumpisa pa lamang na project na minamadaling umpisahan na according to the mga marites doon sa paligid ay nasa 3 linggo pa lamang ginagawa ang proyekto na according to the documents, available documents of DPWH, ito po ay completed na at fully paid pa. Nako po, yun ang masakit doon. Sabi nga ni Secretary Dizon, mga halimaw to, hindi to tao, halimaw tong mga gumagawa ng ganitong klaseng mga illegal na korupsyon. No? At dapat malaman natin kung sino itong mga halimaw na to. Nakakatulog pa kaya ito mga ito, partner? Dapat nga Bueno? kung makatulog man yan, dapat nga mas maganda, hindi na magising yan. Forever na, no? Sabi ni Shirikon Saki, Attorney Bueno, ano bang meron sa Bulacan? Ba't ang daming anomalya dyan? Bulacan. Oo nga, nagugulat ako. Bakit ganyan nga ginawa nila dyan sa Bulacan? Na ginawa nilang milking cow ang Bulacan, no?
sinisip-sip. Yan ang ginawang probinsyang kung saan sinisip-sip. Para mga vampira, sinisip-sip yung dugo. Oo, lantaran, Oo, harapan. lantaran yan. Oo. Alam mo, ang problema kasi dito ay marami to kabit-kabit tong problema rito Oho. Sapagkat kung ang mga auditors lang ng ating gobyerno ay ginagawa ang kanilang katungkulan upang manmanan ang mga proyektong inaprubahan ng ating gobyerno, particularly galing din sa Kongreso yan. Oo, Kasi attorney. yung power of the purse, yung appropriations, dyan nagsisimula sa Congress. mababang kapulungan papunta sa Senado. Yes. Abay, ako'y nagtataka after several months sa laki ng pondo, almost approximately 100 million, bakit sa pagkakataong ito, hindi ko nakitang nag-exercise ang ating Kongreso ng kanilang oversight power. Ah. Ito pong oversight power, mga kayubi, ay Oo, isang attorney. kapangyarihan ng Kongreso na kung saan sila ay binibigyan ng pagkakataon na usisain ang mga nagpapatupad ng mga sari-saring proyekto na kung saan pinondohan ng ating mababa at mataas na kapulungan. Kumbaga, Attorney Bueno, partner, monitoring. Monitoring to. Tinitingnan nila tama ba ang pagpapatupad ng proyekto according pa Ayun. doon sa mga pondong inilaan natin dyan. Oo, hindi yung pag lumabas na yung pondo. Wala na silang dyan. pakialam. Oo. Kasi ito yung samantalang sila ay may power of the purse pero hindi doon natatapos ang kanilang kapangyarihan. Oo. Pag natapos na yan, meron silang kapangyarihan na tingnan kung tama ang implementasyon ng Nako. proyekto na yan. Tama ka po. Yan Doon ang pagdating kulang. doon sa aspeto ng pondo ng bayan. Correct. Tama bang ginamit? So, doon lang, hindi ako nakakita ng ganong sistemang... Pero ito, partner, Attorney Bueno, mga kayubi, maganda pong malaman natin mismo kay Attorney Bueno po, ating kayubi sa usapang batas. Hindi dito ba may involve yung mga nagkakaroon ng hearing na ito, yung usapin na ito sa mga flood control project, yung mga contractors between the government? Hindi kasi nababanggit, Attorney, as you were saying kanina, yung insurance. Okay. Oo. Meron ba ditong usapin sa insurance ang ganitong klaseng the government and the contractor, no? Oo, kasi pag ganito, in ordinary business nga maliitan ng proyekto. Kapag ikaw ay nag-enter into a construction project, Oo. no? Siyempre, kung multi-million project yan, Yes, attorney. kinakailangan mo na mag-provide ng performance guarantee bond. Alam niyo po yung performance guarantee bond, yan ay isang assurance sa on the part of one party, in this case DPWH, no, para mabigyan siya ng assurance na ang kanyang contractor ay ifulfill ang kanyang obligation according to the agreement. Kasi sa isang kasunduan na ganito, Oo, attorney. lahat sila may obligasyon according to the contract. Okay. And then to ensure that these parties to the contract will fulfill their Oo. obligations. Tatapusin nila, partner. Tatapusin nila yan. Ano naman ang assurance or garantiyang pinansyal ng DPWH para kung sakasakaling ma-default ang kontraktor, kung sakasakaling hindi natapos ng kontraktor, at worst case, hindi niya ginawa ang kanyang obligasyon, walang proyektong itinayo. Okay. Dapat may proteksyon ang pera ng taong bayan. Oh. Paano gagawin yan? Papasok ang third party to the contract. Ito yung tinatawag na surety company, yung insurance company na kung tawagin natin. May ganun pala yan. Siya ay attorney. dapat kukuhanin ng kontraktor at Okay. sasabihin sa DPWH, Oo. in the event nag-default ako, hindi ko nagawa ang aking obligasyon Okay. as per our agreement. The surety company, the insurance company will pay you this agreed amount.
Okay, babayaran si DPWH. And then pag nasingil na siya ni DPWH, upon presentation of the necessary evidence that there is really no project na nag-exist, si insurance company naman, si Surety, ay hahabulin ng kontraktor para singilin doon sa perang ibinayad sa DPWH. Okay. Attorney Sagleta, may pumapasok pong mga ano dito bago po nyo ituloy baka kasi matabunan to. Attorney, magandang gabi po. Matapos yung surety bond after the 1 year, wala warranty ng project. Yun. Sabi ni Simple Man. But attorney, matatapos yung surety bond after the 1 year warranty ng project. Okay, hindi, ganito yan, no? Kapag nakita ng DPWH na walang proyektong ginawa, Itong sa Plaridel, Bulacan. sa Plaridel, Bulacan, Opo. the DPWH can claim, no, recover the losses incurred by the government from the surety or insurance company. Okay? Okay. So, pag na-recover niya na yon, si surety insurance company naman ang hahabulin niya si contractor. Ngayon, normally 30% lang yan. 30%. What will happen now to the remaining balance of 70%? Okay. Ano mangyayari doon sa 70%? So, titingnan uli natin ng kontrata. So, let us assume that there is a clause in the contract na liquidated damages. Okay. Yung pong liquidated damages, Damages. mga kayubi, yan po yung fixed amount provided for under the agreement. Na kung sakasakali, pre-calculated yan eh. Na kung sakasakali, no, attorney. na nangyari nga yung ganitong klaseng sitwasyon, Oo, ito. ay ito yung sisingilin ng DPWH against the contractor, yung fixed amount na yan. Na hindi nila makalkula nung nag-sign sila ng agreement because hindi nila alam. Like for instance, yung foreign exchange rate, hindi fixed, nagpa-fluctuate. Nag-oo. So Iba-iba kung nagpa-fluctuate yan, so hindi mo ma-fix yung amount, nagkasundo kayong dalawa. Eto na lang yung liquidated damages, 10 million. In the event may nagkasala sa ating dalawa, ito yung fixed amount, 10 million. So yun yung habulin. That is in addition to the other types of damages like compensatory, actual damages, mga something like that. Yun ang ano. Pero Attorney Bueno, partner, bakit hindi ito na pag-uusapan o na itatanong within the Congress Yan, or yung... napakaganda ng tanong mo, partner. Kasi sa'yo ko lang narinig to, partner Attorney Bueno Actually, hinihintay ko din yan sa investigation. Oo. Bakit walang nagtatanong na, meron ba kayong in-execute na agreement with the surety company to protect the money, the public funds, in the event of default on the part of the contractor, in the event na hindi nila ginawa yung proyekto, yung in the event na hindi nila itinayo, at wala, ghost talaga, ghost. So there must be a surety bond, yung tinatawag na performance guarantee bond. So the DPWH is protected. Okay. At ngayon, ang tanong ngayon dito, bakit sa kabila ng lahat na meron na tayong nakikitang ebidensya sa balita, di ba? May bit-bit sila minsang dokumento, fully paid. Di ba? Completed project. But in truth and in fact, hindi naman talaga inumpisahan. That is already a good evidence that you can present to the surety company in order to recover part of the losses of the government. No. And then, file the necessary civil case in order to get that liquidated damages and other types of damages from the contractor. So, if you were the secretary of the DPW Secretary Vincent, kasi ikaw yung kakaupo mo pa lang bago ka pa lang. Hindi mo alam kung ano yung mga nasa ilalim nga, di ba, na ginagawa nila. So, ang first thing na ask mo, attorney, the secretary, the contract. Yes, definitely. I will ask for the contract so makita ko yung detalye ng kanilang pinag-usapan at pinagkasunduan. So kung meron ditong clause about the liquidated damages, titingnan ko yan. Kung meron din diyang clause about the surety, the insurance, which is definitely dapat meron. It is a must. Must yan. Paano kung wala, attorney, hindi po pwede?
Talagang hindi po Pwede. pwede. Dapat, what kind of protection ang binigay ng secretary or district engineer in the past kung wala itong surety, walang performance guarantee band? Necessary yan sa isang lalo na multi-million peso project. Pera ng taong bayan. Tao yan eh. How will you protect the Nako. public money Mm-mm. if there is no surety? If there is no liquidated damages clause under the agreement? Nako. Hindi pa pwede yun. Oo, Meron pala. tayong batas tungkol sa insurance for the construction industry. Very good. Yan, Oo. nakalagay dyan. So, Sakto. meron tayong insurance law na dapat nag-guide sa atin kung ano ang ating dapat gawin upang proteksyonan ang ating mga sarili, ang ating pera, ang mga Yun pala government yun. projects na Oo. yan. Nako, sabi ni Simple Attorney Bueno at Radyo Manjani, ayaw din nilang ipabalik yung pera like the Budot King. Up to now, wala pa yung binapabalik ng Sandigang Bayan, sabi niya. Oo, yung Oo. dating senador. Mm-mm. Depende yan doon sa decision ng Sandigan Bayan kung ano ba ang pinag-uutos doon. So hindi natin masyadong nabasa yung decision doon. Pero pahapyaw, meron akong nakita doon na hindi kasali ang dating senador na obligadong magbalik ng pera. Pera. Yung other co-accused ang obligado talagang magbabalik. But that is another topic. Topic. But, Pero, oo. Attorney, sabi ni Malin, hindi ba daw mahirap maningil sa government? Mahirap maningil sa government, but this time it is not the government who will collect the losses, but we will collect the losses from the insurance or the surety company Ayun. and from the contractor. So maniningil tayo ngayon. So ang tanong ngayon dito, bakit hindi kayo naniningil ngayon? Ilang linggo, ilang buwan na kayong nag-iimbestiga. You have all the required evidence to present sa insurance company. Filean nyo na ng claims for losses. Yun pala yun. Definitely, merong surety bond dyan. Hindi ka mag-enter into a construction project worth hundreds and hundreds of millions without any protection to the people's money. Ito pala ang tungkulin ng insurance. Yes, parang insurance na ordinaryo 'yan no sa motor vehicle. Yan, halimbawa. 'Di ba? Kapag ikaw ay bumili ng sasakyan, mandatory no na ikaw ay kumuha. Lalo na kung loan 'yan, under loan. Hindi papayag ang financing company, ang bangko na ibibigay sa iyo ang sasakyan nang ikaw ay hindi bumibili ng comprehensive motor vehicle insurance. Because in the event na madisgrasya ka, talo sila. Oh. Saan nila i-recover? Paano nila ma-recover yung cost of the motor vehicle na pinahiram sa iyo kasi naka-chattel mortgage yan? Paano kung walang insurance? Di lugi yung Oo, kaya pala ang tanungan dyan, insurance ka ba? May insurance ka ba? Diba? May So, insurance ba ganun ito? lang ang simpleng paliwanag dyan. Bumili ka ng kotse, disgrasya, the financer is well protected and also the owner of the vehicle. O kaya nakarnap yan, protektado yan. Yun. So, ganun din dito sa proyektong pinapasok ng ating pamahalaan sa mga contractors na to. Definitely, the contractor should be required to present proof na kumuha sila ng performance guarantee bond. So, nagbigay sila ng performance guarantee bond and there is also this insurance secured from the insurance company sa surety. Oo, ito pala ang magiging tungkulin nito o gamparin na Attorney Bueno sa pag-ganitong sitwasyon. Medyo nung minsan tinitingnan ko ang investigasyon, wala man lang akong napansin kahit isang mambabatas doon sa committee na nagtatanong na ito bang kontratang pinasok ninyo dito sa mga kontraktor na to na hindi naman inumpisahan ng proyekto ay nagbigay ba sa inyo na insurance? Actually, dito ko narinig sa yun sa usapang batas, Attorney Bueno. Madami naman ditong nag-uumpisa ang mga topic na hindi na pag-uusapan sa iba. Oo, yun lang naman. Dito nagsisimula. But in this case, Attorney Bueno partner, hindi naman talo rito ang surety
ang insurance company Hindi, for the normally surety nga, fund? ang sabi ko nga, mga approximately 30% lang ang coverage 30%. yan. Parang sa motor vehicle din, hindi naman 100% sagot ng insurance company ang comprehensive insurance in the event of damage to the motor vehicle. May participation ang owner of the vehicle. Ganon din dito. So dito, kung 30%, let us say for example, 30% lang ang kinover ng surety bond. Okay? What about the 70%? Kaya nga dapat makita yung kontrata. May liquidated damages clause ba yan? Ayun. And other damages. Just in case hindi mo fulfill ang iyong obligation under the agreement. Oo. Ayun. So, dapat yan well protected. So, dapat dyan si Secretary Dizon tawagin ng legal, patingin ng kontrata. Oo, from there, doon yung malalaman. Doon mo Attorney malalaman Bueno. kung baka mamaya pati kontrata nileche-leche nila dyan. Naku po, yun nga Diba? medyo naisip ko eh. Di ba? So, who will initiate the DPWH, of course, to file the claims? Ganito Yeah, sa kasi surety. sa kanya in favor yung insurance eh. Oo, the Kasi ang DPWH. pinoproteksyon nandito yung pera ng taong bayan na gagastusin sa multi-million project na flood control. Attorney, sabi ni Maylene, the best daw, wag na atang magpa-contractor ang government. Kailangan talaga ng contractor. Hindi natin pwedeng, unless na lang may sarili tayong mga construction company na sinasubsidize ng gobyerno o kaya sarili nating construction, government construction firm. Sa pagkakataon na to, sa sitwasyon ngayon, lumalabas lahat mga private firms yan na kinukuha natin after the biddings. Pero lumalabas do sa mga biddings sa siyam na kumpanya, isa lang pala mangyari. So, ano nangyayari do sa bidding? Parang wala ring bidding. Oo. Is there a case, attorney, na sabi ni Maria Nanale, baka yung insurance company pagmamayari pa ng politiko at may-ari ng construction company, is there a possibility? There is a possibility that the insurance company is connected to any one of the parties in the contract. Kasi alam mo, malaki ang kita sa insurance eh. Lalo na pag ikaw yung agent. Kasi I was also an insurance agent when I was in college. Wow, sipag Part-time work ko yan before eh. Sipag mo, attorney. So, pag life insurance, you are entitled to 50% of the commission. But if it is a non-life insurance, you are entitled to 30 to 40% commission. Wow, galing. So, sa attorney, surety, almost ganun din. Parang motor vehicle, may certain percentage ka. Paano kung insure mo dyan 100 million? Tiba-tiba yung ahente. Laki, Diba? attorney. So, yung aspect ng insurance dito, malaki din ang diskarte rito ng mga nag-enter into this multi-million flood control projects. Maraming area to ng pagkakakitaan. Na ang tutok lang nila ngayon sa contractor. In fact, hindi lang naman dapat yung contractor ang binubusisi dito ng ating Sino pa dapat? investigating Partner, body dyan sa Kongreso. Kasi kung iisipin mo, kaya nabanggit na yung National Expenditure Program kahapon na gustong ibalik ng Kongreso. Pero in truth and in fact, if you will read the 1987 Constitution, you cannot do that because that is your constitutional duty to appropriate. No, because you have the power of the purse. Correct. Ikaw ang gumawa niyan. If there are discrepancies, correct mo. And then you create your own version of the appropriation. Diba? Ngayon mangyayari dito. Wala lang tayong PowerPoint dito eh. Kasi National Expenditure Program, nagsisimula yan, diba, sa budget management, sa executive branch of the government. Doon hindi mo makikita yung insertion. Kasi gawa yun ng executive branch. Recommendation nila yun. Proposal nila yun for the next budget year. 2026. 2026. Ipapasa sa Kongreso. Okay. Sa Kongreso, doon sa General Appropriation Bill, wala pa ring insertion doon kasi open to public. Nagkakaroon ng deliberation sa ating pondo para sa susunod na taon. Malinis pa ron. Wala pa Binigay sa Senado. Nagkaroon ng deliberation. Kaso hindi nagkasundo. May sarili silang bersyon. Version ng Congress, version ng And Senate. this is where the problem will exist. Because if there is no harmony between the House
and the Senate's Mm-mm. budget proposal, there is a need for them to form Mm-mm. the Bicameral Conference Committee. Yun. Okay? Attorney, oo. Dito sa bicameral, sarado ang pintuan. Mm-mm. Walang nakakarinig. Mm-mm. Tayo-tayo lamang. Mm-mm. Walang media. Mm-mm. Butiki lang ang nakakakita sa atin. At yung mga ipis sa gilid ng ating Yuck. haligi. Sige, Okay? tapos. Dito nagsisiksik sila. Yun. Nagsisingit. Nag-i-insert ng mga pondo para sa mga proyektong gusto nilang sponsoran. Oo. Ito pala yung mga So insertion. from the NEP, no insertion, hindi mo makikita ang insertion. From the House General Appropriation Bill, hindi mo makikita ang insertion. Walang insertion. Attorney. Sa Senado, wala ka ring makikita ang insertion. Saan mo makikita ang insertion? Sa Bicameral Conference Committee hearing. Oh. Ngayon, ilan ng Bicameral Conference Committee Oh, members? Mm-mm. If I'm not mistaken, 24. Oh, madami. 12 sa mababang kapulungan, Mm-mm. 12 sa mataas na kapulungan. Oo. Ang tanong ko ngayon, partner, Mm-mm. sino ang nagsingit? Sino? Yun lang ang tanong doon. Senador ba, kongresista? Oo. Yun ang tanong. Kung ako investigador, mahuli ko eh. Talaga? Sino nagsungit? Singit lahat. 24 kayo dyan. Oo. Sino nagsingit? Aha. Ng multi-billion funds for the flood control projects. Oh. Kaya pala, attorney, pinapanukala na ang BICAM ay maging bukas, no? According to the President, it should be a transparent committee. Talaga ba? According to the principle of accountability and transparency. Kailangan Dapat ba? bukas yan. Kasi dapat may deliberation dyan na open to the public. Hindi lang dapat butiki, ipisan langgang ang nakakarinig Nakakarinig sa sa inyong kanila, oo. usapan. Ano nililihim ninyo? Bakit hindi nyo buksan ng pintuan at papuntahin si Radyoman Jenny Oo. habang kayo ay nagkakaroon ng deliberasyon, Oo. arguments regarding the proposed insertion? Because these insertions are not available in the General Appropriations Bill. You cannot see that. Nako. You can only see that after the BICAM conference. Oo. Anong hiwaga ang nangyayari sa loob ng kwarto ng BICAM? Sabi ni Maylin, pwede bang tanungin sa Senate President at Speaker? Pwedeng tanungin. Palagay mo, kausap ko si Senate President Chis. Jeez, oh. Mr. Senator, Oo. sino ang salarin? Alam mo yan. Alam mo yan, Erap. Narinig mo na kung kayo, Erap. Yun lang, attorney, Grabe pala ang ng BICAM, no? Talagang itong ginagawa. Actually, itong BICAM na to, it is not explicitly provided for in the 1987 Constitution. Ito ay nilikha lamang based on the rules of the Senate, rules of the Congress. But it is not actually expressly provided for under the Constitution. So it can be removed anytime, no? For purposes of complying with the principle of transparency. Yun lang, transparency Dapat, talaga. how can you have accountability kung walang transparency? Yeah, talaga Diba? importante yun. Lalo na ngayon ang mga kababayan natin, mulat na mulat ang mata. Oo, so mahirap sa dami ng problema sa transportasyon, nagsisiksikan, pag-uwian, mahal ang pamasahe, mahal ang gasolina, pero ito ang isang kontratista. Binagyayabang ang 40 luxury, imported, smuggled vehicles according to the news. Oo. Wala ba tong yate? Wala ba tong Hindi nga natin alam. Baka mamaya ano may ba tawag doon, chopper attorney? to, may Chopper, no? helicopter to, Oo, may may yate lancha, pa. di ba? Oo. So,
nagdi-display ka ng mga ganitong mga karangyaan sa buhay. Yung pala, ito naman pala ay hindi naman pala galing sa dugo at pawis. Hindi naman pala pwedeng sabihing isang inspirasyon sapagkat lumalabas sa investigasyon ay ito ay isang kontratista na kumukopo sa mga kontrata dyan sa DPWH. So, ang talagang inspiring story si Manny Pacquiao. From rags to riches yun. Ito naman, sabi ni Vico Soto, rags to riches to eh. Oo, iba namang storya to, Ibang partner. istorya to. Oo. Si Manny Pacquiao talaga nagsimula yan. Sa Santa Ana, nag-iikot siya, nagtitinda yan ng pandesal eh. Oo, hanggang sa naging boksingero, Hanggang naging no? boksingero, nagsumikat, nag-practice. Oo. Yun yung area niya eh. Yun yung skills niya. Malakas sumuntok. Kung ako nga sa papupuntahin ko si Manny Pacquiao sa Kongreso Sino eh. naman ay pasusuntok mo dyan, Attorney Yung mga- Bueno, partner? Yung mga halimaw, nasabi ni Secretary Dizon, maraming halimaw. So, sabihin total, bumusita kay Presidente yan. Patawag ni Mr. President. Oo. Pakitawag si Manny Pacquiao. Papuntal mo. Joke lang yun. Paano mo? Ay, pero partner, sabi kanina Attorney Zamaniego, tila yung naibigay na records ng dating ni Secretary ni Bonoan to the President ay hindi akma dahil may mga di umano ay natapos naman silang mga proyekto. Ano yan that is the allegation of Attorney Samaniego. And then let him prove that in court. Kung sinasabi niyang mali yung mga binigay na impormasyon sa Presidente coming from the Secretary of Public Works. Aligasyon niya yun, patunayan niya sa hukuman. Kung may dokumento siya. It's a matter of evidence. Oo. Medyo maiba tayo, partner. Pakisagot lang daw po ito. Paano po yan mukhang di na ata babalik si Zaldico? As far as I know, according to our report, for medical reason, yung pagpunta niya sa ibang bansa. O nga, pero kakaiba to. Kasi nung mga nakaraang problema ng bansa natin tungkol sa pork barrel, bumibili ng wheelchair. Ito naman nagpunta ng Amerika. Kaya lang, ang problema dito, if you are under investigation, flight is an indication of guilt. So, napagdududahan siya tuloy. Yeah. Bakit kung kailan nasa kainitan ng investigasyon tungkol sa mga ghost projects na to, na kung saan ang partisipasyon mo ay Very important. bilang isang, alam ko, appropriations committee chairman ba siya? Yes, oo. So, napaka-importanting posisyon sa Paano Kongreso. yun, Attorney, kung di na babalik? Dapat bumalik siya. Madali naman yung gawa ng paraan na mapabalik yan eh. Di tanggalin mo yung passport, kansilahin natin. Tapos makipag-coordinate tayo sa kung anong bansa man na naroroon siya. At kung merong available extradition treaty, ay doon natin pag-usapan kung paano natin mapipwersang mapabalik yan dito. Just in case there will be available evidence na sangkot nga siya. Pero in the meantime, na wala pa, so dapat ang gawin ng ating pamahalaan ay kumuha ng mga ebidensya na magpapatunay na may mga kasalanan nitong mga taong ating napagbibintangan. Pansin namin ni Kahel, parang puro medical at wheelchair ang mga dahilan ngayon, no? Oo nga, may neck brace ba tawag? Oo. Neck brace Sabi ni pa. Kahel, mabili po ang wheelchair ngayon. Oo. Kaya kung ikaw gusto mo magnegosyo ngayon, magpagawa ka ng wheelchair at i-offer mo sa mga akusado ngayon dito sa... Talagang kasi kalusugan, Attorney Bueno, ang dinadahilan no? Oo, Pero may oo. kilala akong isang judge nun kasi kalimitan sa mga abogado, mga kliyente nila, kung ayaw nilang matuloy ang hearing, sasabihin nag-LBM. Pero may isang judge na hindi pumapayag kahit sabi mong LBM. Talaga, Attorney? Hayaan mo nang mga amoy dito sa korte. Ituloy lang natin. Matuloy lang ang hearing. Totoo. Kalimutan ko yung pangalan niya. Hindi siya pumapayag ng gano'n. Ikaw yung... Sobrang higpit ng judge na yun eh. Oo. Kalimutan ko yung pangalan. Mag-ututan na kayo dyan. Basta tuloy, papuntahin dito. Tuloy ang hearing, no, in the interest of justice and fair play. Uy, gusto ko malaman kung sino yan, kakaiba yan. Ano yan, medyo... Kalimutan ko eh. May judge talaga na gano'n. Ay, anong LBM? Ginagamit nyo yung LBM para hindi matuloy yung hearing? Papuntahin dito. Punta kayo dito. Okay lang sa akin. Mangamoy na kayo kung mangangamoy kayo dito.
Gusto ko Magbaon yan. kayo ng Arinola. Oo, sino kaya yan? Gusto Hindi, ko meron yan. na. No joke. Oo. That is no joke. Meron judge na ganun. Oo, Na oo. sobrang higpit niya. Correct. 8:40 oras natin. Attorney Bueno kanina bumungad sa ating maaga pa lang sa report na ating kasamang si Rajuman Gerald Ulep and Rajuman I think Eman sa ating digital team. Pinuntahan yung bahay ng Diskaya sa Pasig. Partner at according to the legal counsel kay Attorney Zamaniego, may kaso na kakaharapin itong mga Napanood mo yan, di ba? Shinare natin. Oo, nakita ko yun. Ito. Ayan, thank you to our digital team. Binato, kita mo yon una. May putik ang binato, no? Tapos ito, pininturahan na. Yan. Okay. Anong nakalagay dyan? Nanakaw. Okay. Ang tanong Mga at bata. Attorney Bueno partner, anong kakaharaping kaso nitong mga... Kasi sabi may freedom tayo may kalayaan tayo di ba partner, attorney? Alam, totoo naman yan na ang bawat individual ay may karapatan na ipahayag ang kanyang nararamdaman. May freedom of expression, may freedom of speech, may freedom to peacefully assemble. Okay, sa sitwasyon na ito ay medyo itong mga nagrarally nito Mga kabataan, ay they went beyond the law. Okay, bakit? Sumobra na sila rito. Okay, so dapat nagsisigaw na lang sila doon, nag-display ng placard. Ito may placard. Yan, okay na yan. Dapat nag-ipon-ipon kayo dyan, pero wag niyong sisirain ng gamit. Sapagkat kapag katulad niyan, baka mamaya ni-spray nila, sinisira na yung So, very clearly, there was an intention on the part of the rallies, o deliberate yan, intentional, na gusto nilang makasira ng property ng isang tao. At definitely, ayan, may damages na dyan. So kapag ganyan, iyan ay pumapasok sa kasong kriminal na kung tawagin natin ay malicious mischief. Malicious Ayun yung tinatawag na mischief. vandalism. Kapag yan ay nakita mo na may deliberate, may intention na makasira ng gamit ng pag-aari ng ibang tao, yan ang iyong kasong kriminal. Malicious mischief na kung in common term na vandalism. Anong nito? Parusa nito? Medyo mababa lang ang parusa dyan, pero meron kang record na kriminal dyan. Diba? Siguro lalo na kung sumampa sila sa pader, pinasok yung bahay, that is another trespassing naman yun. Trespassing yun. Kasi pag ikaw ay pumasok sa ari-arian ng isang individual at yan ay may gate, hindi open, trespassing ka dyan. Iba na naman yon. Tapos yan, nagbababato sila sa loob ng bakuran. Kung may tinamaan yon, that is another case. Pag nasugatan, yung taong tinamaan ng bato, physical injuries naman yun. So, nagduduktong-duktong na yung kaso. So, dapat ang panawagan natin dito sa mga tao na to, hindi mo din naman kasi masisisi sapagkat nagpupuyos ang kanilang damdamin. Galit na halos parang may megaphone ba yun, partner? Galit na galit sila. Buti nga, konti lang No, pero kung dumami yan, mahirap kontrolin yan. So, dapat obserbahan natin kung ano yung karapatan natin. Hanggang doon lang tayo at huwag tayo lalagpas sa karapatan na ipinagkaloob sa atin ng ating saligang batas. At dapat peaceful rally lang, huwag nang babato. At si Father Reyes, meron siya sa Camp Crami prayer vigil ba mga tawag doon? Ayun, kung prayer lang, okay lang yon. Tapos wag maninira. Tandaan nyo mga rallyista, wag kayong maninira ng gamit ng iba kapag kayo ay nagrarally, lalo na yung mga inaakusahan ninyo na mga individual katulad sa kaso ni Diskaya. Kasi pwedeng kayo ay maharap sa isang kriminal na kaso. Bukod pa doon sa mga civil, pag may nasira dyan, siyempre may corresponding civil. Ebidensya itong mga video na ito. Ebidensya yan, kitang-kita yung mukha. Batang-bata. Batang-bata. Dapat yung mga ganyan napapayuhan dapat kayo ng nagpapayo mga magulang ninyo. O yung leader, dapat pinapayuhan kayo na hindi dapat sinasagad ang inyong karapatan. Hindi po kami kumakampi sa sa Diskaya or what. Kami din naman nagpupuyos ang damdamin namin. Pero kasi may batas, may sinusunod na batas. Attorney. So maganda magsigaw-sigaw na lang na gano'n. Alam nyo, ang karapatan ng bawat tao ayon sa saligang batas ay may limitasyon. Kapag ikaw ay sumusobra, ay may corresponding
penalty for that, katulad ng ginagawa nila. So dapat kung sa susunod magrarally kayo, magdala na lang kayo ng megaphone, placard, at isulat ninyo yung inyong damdamin doon sa mga poster, sa placard. Doon na lang. Wag doon sa Alright. pader nila kasi nakakasira na kayo ng Binato na. binato Yun. pa, mali yan. No? So hindi natin kinakampihan yung Diskaya family, but we are just telling you that you are exceeding yung pag-exercise ninyo ng inyong fundamental rights to peaceably assemble. Sabi ni Addictus Rex, vandalize now, iyak later. Mahirap yan. Dapat pag nag-rally, salita lang. Magngangawa na lang kayo. Magsisigaw kayo sa megaphone, but do not do that. Attorney, sabi ni Colt 45, Attorney Bueno, yung prayer rally nung taga Davao, ang daming pagmumura, nangihikayat pang mag-alsa at galit sa gobyerno. Iba naman yun. Iba yun. Pag ikaw ay naghikayat na mag-alsa laban sa gobyerno, ibang kaso yun. So, yun. Depende sa sitwasyon yan. Depende sa sinabi mo. Oo. Sa taong bayan. Pero ito, yon mas maganda nga payo ni Attorney Bueno sa usapang batas. Placards na lang. Kalmado lang. Ito, Dapat mga ganyan. ganyan lang. Oo. Tapos sumigaw ka hanggang gusto mo. Yan. Ganyan. Isoli nyo, ninakaw nyo, panagutan Pag nyo. halimbawa, partner Attorney Bueno, yung mga ganyan nag-rally, may mga pulis, di ba? Nagkasakitan, may mga physical na kaso pa rin yun. May nag-o-observe naman ng maximum tolerance ang ating kapulisan. Hindi naman basta-basta papatol yan sa mga ganyang rally. Sanggalang na sanggayan. Minsan makikita mo nga nasusugatan pa sila dyan. For as long as na wag lang sumusobra. Hindi yan papatulan ng pulis yung mga ganyang klaseng rally. Lalo na mga bata. Sinasabihan naman nila yan Karamihan kabataan, partner Usually mga kabataan talaga yung nagagalit sa ganyan sila yung nag-uumpisa ng mga rally. Pero yun, bilang payo sa mga kabataan, ay karapatan nyo yan na magpahayag ng inyong damdamin sapagkat tayo ay ninanakawan ng pondo ng bayan. Pero isipin ninyo na dapat tayo huwag kayo makakasakit, huwag kayo makakasira ng kagamitan o pag-aari ng ibang tao, lalong-lalo na yung inaakusahan ninyo. Ipaubayan natin sa batas, ipaubayan natin sa korte, kung paano natin makukuha ang hustisya sa pang-aabusong ginamit nila laban sa atin. Yun. So baka mamaya kasi imbis na tayo yung magpakulong, tayo yung makukulong ng Yun nga sabi ni Addictus Rex, vandalism now, iyak later, di ba? Bali na iyak, kulong later. Iyak later, imbis na kulong gusto mo later. ipakulong yung tao, ikaw yung nakulong. Hindi maganda tuloy, no? Mababaligtad yung sitwasyon. Ikaw Kaya yung kaya nga tayo may batas So susunod na tayo sa batas. Kasi yung tao na yan na inaakusahan natin ng pagnanakaw ng pera ng taong Hindi pa bayan. naman napapatunay. Yung inaakusahan nga lang natin, pinagbibintangan natin. So, dapat sinasabi natin sa kanila na sundin dapat nila yung batas. Ganon din dapat tayo sa parte natin. Sumunod din tayo sa batas. Batas, yun. Payo lang po. Yan ang usapang batas. Trending yun, Ang dami nating views kanina doon. Partner, talagang... sa DZXL. Sa DZXL News natin. Dahil nga dyan sa, ginawa sa bahay ng Diskaya sa may Pasig. Ayun. So, sabi ito ni Mylene? Nanawagan din po si Mayor Vico na huminahon sila at may proseso. Kasi sa Pasig naganap Mayor dun si Mayor Vico. No? Tsaka yan, iba, attorney, partner, kapag gumagawa ka ng mga rally na ganyan, kumukuha pa ng permit yan from the mayor's office. Kasi pwede ka lang mag-rally nang wala kang permiso kapag sa Freedom Park na tinatawag. Freedom Park, yes. O kaya sa private property, provided nakakuha ka ng consent sa may-ari ng property. Yung dalawang instances na yun. Pero kung ikaw bigla na lamang nag-rally tapos hindi ka nakakuha ng permit kay mayor, ayun, ay magkakaroon ka na naman ng paglabag sa batas. So hindi mo pwede sabihin na, karapatan ko to. May freedom of speech, may freedom of expression. Lahat yan regulated dyan Kasi kung hindi regulated dyan, ay magkakagulo-gulo Kung sa tayo. SOC media naman, SOCMED social naman media gagamitin. Regulated din yan. Hindi ka dapat makakasakit ng damdamin ng tao na sa pamamagitan ng paninirang puri. So doon naman madadali ka ng cyber libel naman yun doon. So
tandaan natin lagi na ang ating mga karapatan ay may limitasyon. At huwag tayo magpadalos-dalos at sasabihin natin, karapatan ko to magsalita, karapatan ko mag-rally, karapatan kong pumuna. May limitasyon ang lahat. Diba? Okay. But if it's only an opinion, Attorney Kung opinion lang, Bueno, wala namang problema. oo. Provided na hindi ka nakakasira sa reputasyon at dignidad ng isang tao. Kung yung mga memes lang sa social media, yung mga ganyan, hindi, pag, kumising ka na kasi hindi ka anak ng contractor, yung mga ganon, Wala naman biro-biro yan. lang Wala yun, naman. oo, diba? Basta wag lang yung ganyan ginawa kanina, no? O wag lang makakasira ng mga ari-arian ng ibang tao. At mahirap yun. Ingatan nyo din yung Iba naman yung kasi yung sarili. Indonesia, baka naman nanood sila sa Indonesia, partner, iba naman kasing kaso yun eh. Libo-libo yung nag-rally Oo. doon eh. Diba? Mahirap na ma-identify yun. Tsaka talagang matindi na yung kanilang doon no? Problema doon. Anyway, Attorney, meron ka pong gustong batiin sa atin, ayan. At yung ating mga kayubi, pasalamatan natin sina Colt 45, Mylene, Addictus Rex, ayan, sino po ba? Ayan, sina Enemy Downfall, nanonood sila ngayon sa atin. Attorney Bueno, hello do, good evening. Okay. Sino Sa pa? mga Sina- kaibigan ko, maraming may birthday ngayong September. Kaya lang, marami. Baka Oo. kung isa-isahin natin, kulang ang isang oras. Ay, di, So, sige. binabati na lang natin sila ng maligayang kaarawan. At isa lang ang aking pangarap para sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Sarap naman nun. Paano ba yun? Paano ba yun, Attorney? Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Sa Maestro 2 Piano XLSD, happy birthday din today to Radyoman Eman Mortega, ang ating reporter at Field saka reporter. Isang Radyoman Okay, din. happy birthday. Happy birthday ng RMN Network News, si Radyoman Drew San Fernando. And Ay, ito ba yung kapatid niya? No? Ni Congressman. Congressman. Yeah. And advance happy birthday sa ating chairman, Eric Canoy, sa September 6. Advance happy birthday, Ayan, chairman. sir. Oo. Ang napaka-humble. Parang ikaw yan, partner. Mga lang, low-key lang di ba? Mga humble lang. Ayan. Kaya happy birthday po. May pakanton ba yan? Ha? Sa Lunes, makatanggap na kami ng pangpansit Maagang pamasko ni Chairman Oo, maraming salamat sa Kanoy family. Sa aming mga big boss, pagpalain pa ang RMN partner. Sana'y humama Oo. ang buhay at maging malusog. Oo. Yan ang pinakamagandang wish sa Oo, birthday. good health, no? Good health. Oo. Long life. Long life Kaya dapat talaga. may pansit. Yun, pansit-pansit. Ayan, maraming salamat po. Muli, hanggang bukas. Ay, Friday na tomorrow, partner. Friday na naman. Pagayon-gayon lang. At 112 days na lang, Pasko na. Naku, ang bilis ng panahon. Correct ka Hindi dyan. natin napapansin na uubos na yung pondo ng bayan sa flood control projects. Naku, may pampamasko kaya tayo dyan, no? Baka mamaya yung mga nasa gobyerno wala ng 13-month pay. Naku, abangan ang mga susunod na kabanata, partner, no? Kinuha na lahat ng Oo, contractors. napunta na. Anyway, maraming salamat. Ako po si Radyoman, Jenny Pahilanga. Ako po si Attorney Rene Bueno. Hanggang bukas, magsama-sama tayo dito sa programang Usapang Batas. Oras, 8:53. That time check was brought to you